Magandang araw po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Hello to all the familiar faces here. Ako po si Senator Bam Aquino and kaka-file lang po natin ng ating bid for re-election back in the Senate in 2025. Dito lang po, nagkukwentuhan kami. Kasama namin yung mga sektor ng magsasaka, sektor ng OFW, at pinagkukwentuhan po namin na ang iba't ibang sektor sa ating bansa nangangailangan talaga ng tulong. Kailangan po ng mga lingkod bayan na seryosong magtatrabaho para sa ating bayan. At naipakita na naman po natin noon na tumulong na tayo, nagbigay pansin tayo sa mga bagay na talagang mahalaga sa ating bayan. At kung papala rin po in 2025, yan po ulit ang gagawin natin. Magtatrabaho tayo para sa ating mga kababayan. Sisiguraduhin natin na mga bagay na mahalaga talaga sa taong bayan, yan ang bibigyan ng pansin ng Senado. Naipasa na po natin noon ang batas para sa libreng kolehiyo. Ngayon naman po, pag umiikot tayo, ang sinasabi ng mga nanay at tatay, Senator Bam, okay yung libreng kolehiyo pero kailangan pa rin ng trabaho ng anak ko. Kaya ang nais po nating itambal sa reforma para sa libreng kolehiyo, ang isang batas na magsisiguradong may trabaho ang mga kabataan natin. Reforma sa edukasyon po, whether grade 12, fourth year college, kailangan po ng siguradong trabaho ng ating mga kabataan. May libreng kolehiyo at siguradong trabaho, yan po yung nais nating maibigay sa ating taong bayan. At handa po tayo para sa kampanyang ito at mas handa po tayo para maglingkod ulit sa ating taong bayan. Thank you very much po and very happy to answer your questions for today. Salamat po. Question po. Go ahead, John. Inquiry.net. Sir, good afternoon. Hi, John. Napansin po namin na kasama niyo po si Mayor Magalong. Yes. Kasama niyo po ba sa slate kanina si Sir Ariel Querubin? Si Colonel Ariel, I think, is an independent candidate. Kami rin po, independent kami, meaning hindi ho kami kasama sa dalawang malaking bloke ngayon no, sa ating politika. Si Mayor Benji is a good friend at siya po ang chairman ng Mayors for Good Governance. At sabi nga po niya, yung presensya niya, ibig po sabihin nun ay may tatak good governance din po tayo. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya sa kanyang pagsama sa atin. Yes, sir. Just one from my end, sir. Yes. Are you trying to, with this is this trying to distance from the former liberal, sir? Well, Candidate? actually, umalis na ako sa Liberal Party. I'm now in new party, ang Katipunan na Nagkakaisang Pilipino. Isa itong partido na binuo noong 2021 para sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Pumayag po ako maging chairman ng grupong ito. Puro mga young leaders po dito, mga kabataan na young councilors, young board members. We're still in coalition with the Liberal Party. In fact, ang katandem ho natin ay si Senator Kiko Pangilinan ng Liberal Party. So meron pa rin po tayong ties with the LP, but right now, I'm the chairman of the newest political party in the Philippines. Ms. Sandra Thank you, John. Aguinaldo. Sandra Aguinaldo, GMA7. Hi, sir. Hi, Sandra. Paano po kaya kayo makikipag siguro trabaho no in pushing for legislation with Marcos in Malacanang, and of course yung history kasaysayan po no ng inyong pamilya na meron din pong kasaysayan na hindi kumbaga dati po kayong political foes, with the family of former president. Yes, thank you, Go ahead, Sandra. sir. Actually, sa ating pong kasaysayan, maraming beses na nagka-President Marcos, Senator Aquino, or President Aquino at Senator Marcos. Hindi na po ito bago. No? Nung presidente po si Ferdinand Sr., si Tito Ninoy ay isang senador. Nung presidente po si Pinoy, si BBM naman ay isang senador. So baka nga po nararapat lang na magkaroon ulit ng tambalan na yan, no? In the past, naipakita naman po natin na kahit hindi tayo miyembro ng mayorya, kaya nating ipatupad ang pinakamahalagang batas para sa ating bayan. Yung batas po para sa libreng kolehiyo, naipasa po natin yan during the Duterte administration at bilang isang deputy minority leader. So kahit tayo po noon ay nasa leadership ng oposisyon, naipasa pa rin po natin ang isang batas na mahalaga sa taong bayan at sinuportahan ng Administrasyong Duterte nung panahong yun.